Tatanggapin na lang po namin kung ano nakakaluwag sa kalooban po nila. Maghahanap na lang po ng iba kung sakaling makaalis talaga. Mapapaalis talaga kami dito. Wala na po magagawa. Sa amin po, hindi naman po amin ito. Tatanggapin din po namin. Nung napunta pa ako kayo dito, masaya. Parang wala na pong saya sa ano namin. Sa bigla ninyong pag-stop, parang nawala po sa amin yung napakahalagang tao. Mga kalingap, welcome back sa ating munting channel. Salamat sa lahat ng patuloy na nanonood sa ating Facebook page, sa ating YouTube channel. Ngayon, kita nyo, basta tayo ng ulan kasi inabot kami ni Rans habang papunta kami dito sa lugar na ito. Inabot kami ng malakas na ulan. At buti na lang, tumigil at binigyan pa rin tayo ng magandang panahon. Ngayong araw ay marahil magtataka kayo, andito tayo ngayon kala Tatay Budoy. Kasi ayun po, sa ilang araw na hindi natin sila na-vlog, sa ilang araw na tumigil po tayo sa kanila, ay nakita ko din yung improvement po nila. Hindi po tayo tumitigil sa pagkikipag-communicate sa kanila, kay Mark, kay Tatay Budoy, nagkakausap-usap po kami. At nakita ko po yung improvement nila, na nakita ko yung paggawa nila ng paraan sa mga bagay-bagay. Kagaya na lang po, example ko, naging challenge ko sa kanila, yung bisikleta ni Mark na nagkakahalaga ng 600 to 800 pesos yata yun. Talagang halos saglit lang sa kanila, nagawa nila ng paraan. So doon po nakita ko, nasabi ko sa ilang araw na pagtigil ko ay may improvement kaagad sa kanila. Sabi ko kailangan lang siguro talaga bigyan natin sila ng time para makapag-isip. At ayun, kaya nga dito ulit tayo ngayon at nakausap ko na rin sila tungkol sa mga bagay-bagay. Nakikita ko si Tatay Budoy na palibot-libot sa sentro. Naawa po kami na sobra. Tuloy pa rin yung kanyang pagsisikap, yung kanyang kasipagan, dire-diretso pa rin. Kaya sabi ko oras na siguro para balikan ulit natin sila at ituloy natin yung pag-support sa kanila. Ngayon, samahan nyo kami at kakamustahin natin ulit sila. Kamusta kayo? Ha? Kamusta ka, Mark? Ayos po. Ayos Pasensya lang? na po kayo at maputik po Ay, pa din okay dito. lang. Okay lang. Si Tatay Budoy, kamusta ka, Tatay? Ay, okay lang po. Ay, kay Mark, pasensya na po at di ako napasok at sabi daw po ni Papay, wag daw po akong aalis po ay. Kasi kanina dito mga kalingap, may balita kasi dito na low pressure. Kagabi talagang sobra, grabe po yung ulan dito, walang tigil. Kaya kala ko nga i-announce na wala ulit pasok kasi kahapon wala talagang pasok, 'di ba? In-announce. So kala ko nga ngayon i-announce ulit na walang pasok kasi nga sobrang ngayon lang nag-okay yung panahon. Talagang kanina sobrang lakas talaga pa rin ng ulan kaninang umaga. Kaya po sinamatala ko habang malakas yung okay yung panahon. Habang okay yung panahon. Oo, nangangalakal ako. Tatay, anong masasabi mo yan sa sa halos isang linggo yata mahigit na hindi kami dito pumunta, na nag-stop kami sa inyo. Ito po medyo nagduplisika pa ako. Nalulupot pa ako kasi hindi ako nakita ng aking mga Viewers. Pero nagulat ka tayo kung bakit nung una na hindi kami dito pumupunta na napaisip ka. Pero nakita ko naman sa Tatay Budoy, sinabi ko naman sa kanya nung pumunta sa shop namin, kinausap ko dun si Tatay Budoy na sabi ko kailangan muna siguro natin ng space, Tatay Budoy, para makapag-isip-isip po tayo pare-parehas na malaman natin kung ano ba talaga yung dapat nating gawin sa buhay natin, kung ano ba yung dapat nating pagpokusan sa buhay natin. Opo. So yun, ganun Opo. Mark, buhay pa rin yung pinigay niyo po sa amin. Na solar, okay pa rin. Yan pa rin ang ginagamit nyo? Pero yung ilaw nyo solar dito, nagana pa? Nagana po, pero mahina po siya. Pero ito malakas to, maganda. Opo. Ibig sabihin itong mga bumbilya niya, gumagana yan doon. Opo, gumagana po. Kagapon nga po wala akong gawa ay gawin ko po bagay na mamulot na lang po kami. Mamulot. Ayan po. Kumusta yung kahapon dahil walang pasok? Kamusta yung pag-aaral ni Mark? Ayos po. Kamusta yung exam mo? Ayos din po. Nung pa ako, sana po gusto sana po sa inyo nung pang-intrams po namin na dali. Pang-intrams. Opo. Okay. So, yun, kailan bang intrams nyo? Dapat kahapon na postpone. Sige. Kasi siguro pag daw na-postpone na yung mga siguro sa susunod daw po sa susunod na lang. Na linggo
Hindi ko rin po alam at sabi tayo. Hindi mas okay na na-postpone para makakuha tayo ng uniform mo. Ano? Sa intrams. Di ba yun yung kulay yellow? Nakita ko na kasi kay Opo. Denver, yun yung kulay yellow. Large Okay. po. Large po yung akin na malaki. Okay. At tatay, ano gusto mo sabihin sa mga viewers na, Sa na mga nakamiss sa inyo? Sa mga viewers ko po na nakakami sa amin, tsaka pa yung mga taga-Japan na nanonood all over the country. Yeah! Maraming salamat po sa panonood nyo. Tuloy-tuloy lang po. Grabe, English yung tatay. Kanina mo natutunan yun. Naisip ko lang po yun. Naisip lang. Si Nanay Glyza pala, mga iba ko nasaan? Be! Nanay, halika po. Grabe oh. Dito mga kalingap, tapos na itong kalsada. Ano na? Tigkabilaan na siyang simentado. Nagulat nga ako kasi ilang linggo lang na hindi tayo nagpunta dito. Pagbalik ko ganito na kaagad. Oo. O nanay, kamusta ka naman po? Okay lang po. Ha? Okay lang po. Okay naman? Mhm. Kumusta po kayo nung halos isang linggo mahigit na hindi kami dito napunta? Ayun po, lagi nagdadasal. Dire-diretso lang. Tapos, Nalulungkot. bakit po? Sabi ko siguro tayo ay talagang may pagkakamali. Asawa ko, baguhin natin ang ating estilo. Kasi mahirap din kako yung wala sa ating kasi yun nga po, sa bigla ninyong pag-stop, parang nawala po sa amin yung napakahalagang tao na bumibisita po sa amin kahit wala po sanang ganito. Araw-araw po namin nakikita kayo rito. Nung nanay, ikaw po muna yung tatanungin ko, nung po ba ang pagtigil namin ng pag-vlog sa inyo, may pagkakaiba po ba nung pumupunta kami sa nung nagtigil kami? May pagkakaiba po. Kasi sa totoo lang po, pag kami binablog ninyo, masaya. Lagi po namin kayo nakikita. Ayun po, parang nalulungkot din po ako. Yan mo na at sabi ko nga, dumaan lang siguro talaga yung ganung pagkakataon para maisipan natin pare-parehas kung ano ba talaga yun nga, yung dapat nating pagfokusan sa buhay natin, kung ano ba yung mga dapat nating pare-parehas baguhin, ano? Grabe, iyak si Nanay Glyza. Yan nyo na, huwag na kayo umiyak at maging masaya na kayo, andito na ulit kami. Ano? Iyak si nanay oh. Huwag na kayo malungkot na at bayaan nyo at andito na ulit kami na tutulong ulit sa inyo, no? Okay. So, sige si Mark, ikaw Mark, ano yung pagkakaiba Mark nung dati na halos talagang every other day andito kami nung tumigil kami? Nung napunta pa ako kayo dito, masaya nung mga siguro ilang araw din po kayo hindi nagpunta dito halos may iba-iba na din po parang wala na pong saya sa namin, para po bagang wala din na po kayo napunta. Dati po bagang masaya ngayon, parang wala na pong nanibago kayo? Opo, naninibago po, parang ganun po baga. Okay, kasi mga kalingap, yung decision natin noon na talagang mag-stop na for vlogging sa kanila, ang itutuloy na lang natin pag-aaral ni Mark, yung pag-support at sa tulungan ni Tita Faye. Pero yun nga, sa ilang araw din na nakikita ko si Tatay Budoy, si Mark na talagang todo kayod pa rin, na sabi ko titingnan ko kung ano yung nagbago sa loob ng ilang araw. At yun nga, nakita ko na sabi ko, nagulat ako na isang beses nakausap ko si Mark tapos si Tatay Budoy sa tindahan noon, may binibili ako, kinamusta ko sila. Tapos sabi ni Tatay Budoy na pinagawa daw nila yung bisikleta ni Mark at yun nga, nakita ko yung receipt na nagbayad sila ng 800 ba yan? 600 pesos. Nagbayad sila ng 600 pesos. Sabi ko, wow, ayos. Sabi ko, yung mga bagay na simpleng bagay na ganyan kaya naman pala talaga nilang magawa ng paraan, kumbaga mapagsikapan yung mga bagay-bagay. Sabi ko siguro natututo na rin sila Tatay Budoy sa loob ng ilang araw na di kami pumupunta na kumbaga yung mga simpleng bagay ay gawa ng paraan. Kung kagaya dati na hindi man kami araw-araw kasi nandito,
hindi namin sila mamonitor, yung mga ganung bagay. So sabi ko, siguro dapat time na para kausapin ko din sila. Tapos kinausap ko nga ulit sila na pinag-usapan namin mga ganitong bagay, na sabi ko sige, pupunta ako sa inyo at tutuloy ko yung pagtulong ko para nang sa ganun kahit paano ay makaalalay kami sa buhay ninyo. At nanay, tatay, ganito Mark, natataka kayo mga kalingap, dapat nung pag-alis ko po dito, nung pag-stop ko, kausap ko ng karpintero na gagawa ng tindahan nila dito. Kaso nga lang, pumunta po ako sa tito ko na nag-handle nitong lupain at pinagpaalam ko nga. At ito nga lang yung nakakalungkot na pangyayari dito sa Calamark, na nakakalungkot na napagdesisyonan po pala ito na luluti-lutihin itong lugar po nila tatay nila Mark, nila tatay Budoy, ay luluti-lutihin daw ito. So kumbaga pagbibili itong mga lupain na ito ay pagbibili na, o may mga nakausap na siguro na bibili. So yun po yung isang medyo nakakalungkot. Kaya nung malaman ko po yun, agad-agad tatay Budoy Mark na nagpunta kami doon kala tito, na sabi ko baka pwedeng huwag nang idamay itong kinatitirikan ng bahay ninyo. Kung sakali po ba na itong pinatitirikan ng bahay ninyo ay mapaalis kayo, paano po kaya? Ikaw tatay Budoy? Maghahanap na lang po ng iba kung sakaling makaalis talaga. Kung mapapaalis talaga kami dito. Wala na pong magagawa. Ikaw Mark? Tatanggapin na lang po namin kung ano nakakaluwag sa kalooban po nila. Ikaw po nanay, nung gusto mo sabihin kung gano'n na mangyayari? Sa amin po, hindi naman po amin ito. Tatanggapin din po namin. Nahanap na lang po ng iba. Okay, so yun, di ba na sabi ko sa inyo na yun yung sabi, luluti-lutihin to. So agad noon pumunta kami doon kala tito na nag-handle dito, at nakiusap ako na sabi ko nga baka pwedeng itong bahay ninyo ay wag nang sakupin, o kung pwede baka sabi ko wag nyo lang paalisin sila doon kasi wala sila talaga matitirahan. Baka pwede na hulug-hulugan ko na lang. Kung talagang ito ay pagbibili ninyo, hulug-hulugan ko na lang, huwag nyo lang silang paalisin. At ang sabi naman sa amin, hindi mo na kailangang hulug-hulugan. Kung ano yung mo, hindi na sila dun muna pa, hindi na yung gagalawin. Hindi na sila dun papaalisin. Opo. Ano tatay? Opo. O ano tay, anong masabi mo? Masaya po. Ha? Masaya. Okay. Si Mark, anong gusto mo sabihin Mark? Nagpapasalamat po ako sa inyo po, at sana wag po kayong magbago ang isip po. Okay, so yun, kasi ito talaga may plano na kasi dito yung mga may-ari dito, at meron na nga ditong gagawin mga pabahay na hulugan din yun. Sabi ko nga, ang hirap naman kung mapaalis sila dito, babalik na naman ba sila sa dati? So sabi ko, hindi naman natin nahayaan yun, kaya salamat pa rin sa dito natin na pumayag na hindi na sila dito paalisin o hindi ito gagalawin, kinatitirikan ng tahanan nila. Okay nanay, huwag na kayo malungkot ha. Gagawa naman natin lahat yan ng paraan. Kaya nga lang itong dito daw sa parte na to, hindi ko lang alam kung may masasakop dito. Kaya sabi ni Tito, wag muna natin, kumbaga ay standby muna yung dapat na tindahan ninyo. Standby muna kasi baka dito may gagawin. Pero itong kinatitirikan ng bahay nyo at dito, hindi naman ito magagalaw, So standby lang muna tayo, hindi naman tayo pwedeng mag-ura-urada, mag-desisyon agad tayo na patayon kagad natin, na nagbigay sa atin ng memo na standby muna, kasi sila po ang nitong lupa, so sila pa rin yung natin, kung ano yung desisyon nila, ilang yung susundin natin, di ba? Kasi tayo nakiusap lang naman tayo dito sa tito ko na baka pwede tayo dito. No? Okay, basta tatay, tuloy lang ang buhay ha. Opo, tuloy-tuloy. Huwag po kayo mag-alala. Mag-pray ko po kayo. Kung ano po yung tay, ito po, makaka-promise po ba tayo sa mga viewers natin na kung ano po yung nakita ko sa inyo sa loob ng halos 1 linggo mahigit na pagtigil ko sa inyo, huwag niyo sanang baguhin yun. Opo, tuloy-tuloy po. Yan yung Opo, kasi nakita ko sa inyo na
i-improve po kayo ay. Oo, Nung tuloy-tuloy tumigil po. ako, nakita ko na kaya nyo naman pala talaga. Opo. No, Opo. nandito na lang kami para mag-support, mag-alalay. Ha? Opo, opo. Okay. Ano Mark, tuloy lang ha. Opo. Yung pag-aaral mo, tuloy mo lang ha. Hanggang sa makapagtapos ka. Mamayang hapon papasok ka ha. Kasi okay na yung panahon. Opo. Ano? Wala ka naman nararamdaman. Ano naman po. So, kung wala, papasok ha. Okay. Si Nanay Glyza ay Nanay, yung nga nabanggit ko kanina na standby mo na yung tindahan mo. Ano? Basta kung magbigay na sila ng go signal, edi walang problema. Ha? At tinantay lang natin kung ano yung plano nilang gagawin dito ay. Kung hindi naman matutuloy, di ipaalam natin na itutuloy na natin. Ha? Ikaw ba na ano ba yung naisipan mo na pwede mong pagkakitaan na iba pa habang wala ito? Ano ang pwede nating gawing solusyon? Ano na lang po, malakal muna. Tutulong kala Tatay Budoy. Dun sa trabaho, yung parang trabaho mo dati. Wala, hindi ko kasi alam kung may iba pa si Nanay Glyza ang alam. Siguro yun kasi yung dun siya magaling o yun yung alam niya. So Pwede mo na po mangangalakal at masama ko kay tatay po pag nangawit ng nyug at makupra din po tayo. si Mike may nabanggit niya sa akin kasi nung nakaraan may iba siyang sideline, di ba? Basta Mike, tuloy mo lang kung ano yung sa tingin mong tama na ginagawa mo, ha? Opo. Basta kung alam mong tama yung at wala ka natatapakan, tuloy mo lang yun, no? Para pang support din, ano? Opo. Mas maigi yan kasi alam ko naman lumaki ka na ng ganyan na maliit ka pala, nagtatrabaho ka na. Opo. Di ba? Alam ko nasanay ka na kumikita ka ng pera, pero wag i-stop yung pag-aaral, ano? Opo. Kasi may ibang nag-aaral na kapag nakahawak na ng pera, naranasan na sumasahod, na-stop na sa pag-aaral kasi parang nasanay na sila na kumikita sa Parang may gusto rin po baga pagsabayin kasi pag nagtatrabaho din po tayo pag may pangangailangan ka din po pati at may ipong kausap pag ano ay magastos mo rin po yun doon sa pinangangailangan. Kaya gusto mo habang nag-aaral, nagtatrabaho. Pero dapat huwag maapektuhan yung pag-aaral mo ng trabaho mo, ano? Hindi naman po. Maganda daw po yun sabi nila mag-aaral at parang working student, high school ka Opo. palang working student ka na, di ba? Habang kami naman nandito lang para mag-support sa lahat ng bayarin sa school, sa lahat ng kinakailangan mo sa school mo. Kasi first year ka pa lang, so may ilang taon pa. 5 years, tama ba? 5 years pa pag-aaral ni Mark sa high school. Kasama ay pang 6 years itong niya, kasi K-12. Okay, so ngayon may dala si Rans sa inyong bigas. Tapos groceries. Rans, bigyan mo Rans. Para may pang support, pang alalay, kumbaga, sa kanilang pang araw-araw. Ako na magdadala nito, Rans. Ayun, bigyan natin. At may blessing naman tayo, kaya i-share natin din sa kanila. Yeah. Ito po tatay, ha? Mga groceries, pang ulam, pang merienda. Tapos ito dala ni Rans, may dala si Rans ng sakong bigas, ilagay mo niya Rans. At sila tatay na ang bahala. Ano tay? Opo. Okay, basta lang, ha? Yung mga nakaraan na naging problema natin, ayoko nang balikan yun. Wag na natin balikan yun. Basta mag-focus na lang tayo sa Ayan pa yung dala namin nung bago kami nag-stop. Mayroon pa pala. Tama, may dagdag na kayo. Kasi ito yung pangailangan yung unang-una, no? Yung pagkain ni Mark pag uwi, pagpapasok, kailangan may laman ng tiyan. So ito yung pangunahin nilang pangailangan talaga, yung bigas at mga pang-ulam. Kaya ito yung ipoprovide din natin sa kanila. No, tatay? Opo. Okay, at yung mga maliliit naman na panggastusin, kasi mag-alternate naman kami, di ba? Ginagawa namin sa alternate cash, tapos bigas, groceries, cash, bigas, groceries. Di ba ganun naman yung ginagawa namin? So kung may pangailangan kayo maliliit na bagay, alam kong kayang-kaya nyo na ngayon. No, tatay? Opo, kaya na po yan. Kayang-kaya na. Yun, narinig nyo, kayang-kaya na talaga kasi yung ang malaking halaga, kasi para sa kanila yung 600, malaking halaga na po yun. Hindi po biro yun, pero kayang-kaya nilang solusyonan, no? So ngayon may service na si Mark, okay na yung service ni Mark. Service ko na lang kayo papaayos ko. Yun na lang service si tatay, ang kailangan ipaayos. Ano tatay? Okay. Masamba ho pati yan mamaya. Okay, masamba kayo? Anong tatay? Nanay, ito po. Gusto ko yung ipapangako nyo sa mga viewers natin na pwede nilang mapanood sa inyo sa mga susunod na magiging vlogs natin. Gagawin na natin tong episode 3. Ano yung pwede nilang abangan sa inyo? Ikaw tatay magsabi.
Sa mga viewers ko po, medyo pa at marami po kayong maaabangan sa aking mga patawa. And then yung mga mga basta kumbaga mas nagsisikap, mas nagsisikap. Siyempre hindi po mawawala yung pagpapatawa. Okay. O si Mark at si Nanay, ano ba yung pwedeng abangan sa inyo ng mga viewers ngayong episode 3 na tayo? Ng buhay nyo. Ano yung pwede nilang abangan sa inyo, Mark, sa mga susunod natin magiging vlog? More on positive, ganyan. Abangan nyo din po yung mga yung pagiging ko po sa pag-aaral. Opo. Okay. Malapit na rin po ang sayo namin din ay. Yung mga magiging result na pagsisikap naman sa pag-aaral. Si Nanay Glyza naman. Sa amin po, kung ano yung kinamulatan namin noon, tuloy-tuloy lang po yun. Makikita nyo po ang pagsisikap namin kung mas gano'n. Pagsisikap talaga, kumbaga mas pagpupursigihin na nila ngayon ang buhay. Kasi yung nagkausap-usap naman na kami na andito kami para mag-alalay lang sa kanila. Hindi pa rin namin hawak kung ano yung kakaunlad ng buhay talaga nila. Nasa kamay pa rin nila yun. So, ngayon, na nagkita-kita ulit tayo. Happy! Okay. Tatay? Opo. Laban lang sa buhay at sa susunod, kung ano yung blessing na pwede namin ma-share, share namin sa inyo. Opo. Basta ang gusto lang po namin ay yun nga, mas pagsipagan, mas pagsikapan ang buhay. Opo. Okay tayo, pero tatay. Okay. Mark, pupunta na kami, Sige po, ingat. Nanay, mag-iingat po kayo dito. Mark, pasok ka, ha? Opo. Okay. Ngayong araw, masaya kami na nandito ulit tayo kay Tatay Budoy. At okay na yon, yung mga nangyari noong nakaraan, may natutunan kami pare-parehas sa nangyari na yon. At ayun nga, sana suportahan pa rin natin sila Tatay Budoy. At ngayon, ang aabangan nyo sa mga magiging vlogs natin ay more on positive sa buhay nila. At kung ano pa yung mga magiging improvement nila sa pamumuhay nila ngayon. So yun, maraming salamat. Marcos TV Channel lang inyong lingkod. At Commander ni Marcos, supportahan nyo din ating Facebook page Marcos TV Channel. Sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa atin, shoutout ko muna kay Ninang Adelina, kay Ninang Adelyuson, kay Tita Celia, kay Tita Jo, kay Tita Faye, kay Ninong Hawaii, at sa iba pa, maraming salamat po sa inyo. Sana pagpalain kayo at gabayan kayo lagi sa araw-araw. Salamat sa cameraman, kay Rans Gomez. God bless po.